This month naman po ng October hanggang November ay meron po tayong bagong series and pinamagatan po natin itong This is Our God. Tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Panginoon, ipakilala mo po ang iyong sarili sa aming pag-uusapan ngayon pong hapon na ito. And we believe, Lord, anumang mga distractions ay tatanggalin niyo po sa aming mga isipan at ipapaintindi niyo po sa amin ang ibig sabihin ng iyong mga salita. Lord, huwag magtagumpay ang kaaway na dyablo sa buhay ng aking mga kapatid. Bagkus, Lord, makapangyari po ang kalooban niyo sa buhay naming lahat. In Jesus' name, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Ayan. So, muli po, ang series natin is all about This is Our God. Can you say it with me? Come on, 1, 2, 3, go. This is Our God. And kung ako po tatanungin nyo, Pastor, kilala nyo na ba talaga si Lord? Alam nyo po, ang sasabihin ko sa inyo, hindi yung fully kilalang kilala ko na si Lord, kundi mas kinikilala ko pa rin si Lord. At kahit po kung mabubuhay man sa panahon na to ang mga apostles, alam niyo po sila rin magsasabi sa atin na sila rin ay nasa journey na kung saan mas kinikilala pa nila si Lord sa kanilang mga buhay. And alam niyo po, ganun din po ang mensahe ni Pedro sa mga mananampalataya sa ikalawa niya pong sulat. So kung nung last month, natatandaan niyo pa ba kung ano yung series natin last month? Ano yon? Built different. This time, this is our God dahil po, ang gusto ni Peter or ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, sabi po sa 2 Peter chapter 3, verse 18, ay ganito, sabayan niyo po ako sa pagbasa, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas nating si Jesus Christ. At sana mas makilala nyo pa siya. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Amen ba? Amen. Now, tingnan niyo po yung mga words na sinabi ni Peter dyan, na patuloy kayong lumago at saka yung mas makilala nyo pa siya. Na ito yung goal natin for this month, na kung saan mas makilala pa talaga natin si Lord sa buhay natin. How He is presented sa mga buhay ng mananampalataya noon. Alam niyo po, alam ko yung letter ni Pedro noon ay kahit sa kapanahunan natin ngayon, relevant pa rin siya. Talagang napapanahon pa din. Dahil bakit? Alam niyo po, dahil nga meron na siyang sulat nung una, si Peter, ano naman kaya, sino naman kaya o anong kalagayan ng mga mananampalataya sa ikalawa niya na sulat? Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo at i-inform kayo na si Peter po ay nagsulat hindi sa mga bagong mananampalataya, kung hindi, si Peter po ay nagsulat sa mga pagod na. Ibig sabihin, matatagal na silang mananampalataya at pwedeng ginagawa naman nila yung mga sinasabi ni Pedro sa una niyang sulat, pero this time, mga kapatid, nafe-feel din nila na napapagod sila. Sino ditong mga napapagod din? Lahat tayo. And alam ko po, iba-iba yung situation natin. Pwede ang iba sa atin gusto nang sumuko, gusto nang umayaw sa mga trials ng buhay natin. Pero po, alam ni Pedro yung kalagayan ng mga kinakausap niya. And he wants to let them know kung sino ba ang Diyos. Sa kabila ng kapaguran na nararanasan mo bilang isang mananampalataya, sa kabila ng kapaguran na nararanasan mo, na kahit gumagawa ka naman ng mabuti, hindi naman maganda yung dumarating sa buhay mo, at ginagawa mo naman lagi yung tama, kahit yung mga tao sa paligid mo, ginagawa ng patuloy yung mali. Ang sabi ni Peter, next slide please, our God is faithful. Sabihin nga natin yan sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Our God is faithful. Alam niyo po,
wala mismo tayong mababasa sa buong letter ni Peter, sa 2 Peter na ito, na nakalagay word for word, our God is faithful. Wala tayong makikitang ganon. Pero paano natin to nakita, Pastor? Alam niyo po, makikita natin ito sa mga words na sinabi ni Peter sa mga mananampalataya. And dito natin makikita po that God's faithfulness, ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi po mapuprove sa mga bagay na natatanggap natin kung hindi sa ating paglago. Sabihin nga natin, paglago. Pag sinabing paglago, nag-grow ka, nagmamature ka. Nakakita na ba kayo ng 20 years old, sanggol pa din? Imposible, di ba? And that is why, ang gusto ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, to grow, ibig sabihin nun, kung ano yung dati mong alam, sa panahon na to, hindi lang yun yung alam mo. Kung dati, ang hirap mong pasunurin sa mga bagay na itatama ka, ngayon, nagiging masunurin ka na. May mga bagay dati na kinaiiyakan mo, pero ngayon, hindi na. I believe, ang iba sa inyo, kung halimbawa, sa isang birthday party noon, hindi ka makapag-uwi ng lobo. Baka umiiyak ka nung bata ka. Di ba? But today, kahit may lobo dyan, meron ka o wala, okay na lang sa'yo. Tama ba? It's because we are growing. We are maturing. And yun yung gusto ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Our God is faithful dahil nakikita sa buhay natin na tayo po ay nag-grow. And alam niyo po, point number 1 natin, pakita natin, God's faithfulness provides what we need to grow. Ulitin ko po, God's faithfulness provides what we need to grow. Ang katapatan ng Diyos ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin para tayo ay lumago, para tayo ay mag-mature. Tignan niyo po ang sabi sa verse 3 ng 1 Peter chapter 1. Sabayan niyo po ako sa pagbasa dito, mga kapatid, 1, 2, 3, go. Binigay na sa atin, sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng kailangan natin para mamuhay tayo na totoong sumusunod sa Diyos. Tinanggap natin ito nung nakilala natin ang Diyos na tumawag sa atin para i-share ang kadakilaan at kabutihan niya sa atin. Pwede bang sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, ngayong hapon na ito, binigay na sa iyo ni Lord lahat ng kailangan mo. Come on. Mahirap yung walang kausap, sabihin mo sa kanya, binigay na sa iyo ni Lord. Amen. I believe lahat tayo pumunta sa church, meron tayo kanya-kanyang pangailangan. May mga kanya-kanya tayong prayer request kay Lord. Pero tingnan niyo po, ang sinabi dito ni Peter, hindi ko sinasabi dito, yung kailangan mo na pera, hindi ko sinasabi dito yung kailangan mo sa family mo, pero yung ultimate na kailangan ng isang tao, binigay na sa'yo ng Diyos. Bakit? Alam niyo po, marami tayong pinoproblema sa buhay natin na hindi naman dapat natin problemahin dahil wala naman tayong magagawa kahit anong gawin pa natin. Kung umulan man, hindi natin makokontrol ang ulan. Tama po ba? Kung halimbawa, may mga bagay sa buhay mo na hindi mo naman kayang kontrolin, hindi yun yung dapat mo palang problemahin. Pero, ang buhay ng bawat isa sa atin, may isang bagay na kung saan longing or kagustuhan ng buhay natin na mangyari na hindi natin mapipigilan.
Ano po yun? Yun po ay tinatawag na kamatayan. Yun yung bagay na hindi mo mapipigilan. Kahit ano pang anti-aging cream yung ilagay mo sa skin mo, darating din talaga yung time na ikaw ay mamamatay. May iba lang nauuna, may iba nauhuli, pero lahat ng tao sa balat ng lupa ay mamamatay. Unuulit ko po sa inyo na ang pinaka malaking problema ng tao ay kamatayan. Bakit? Kung ikaw ay walang kamatayan, kahit hindi ka kumain, mabubuhay ka. Tama po ba? So, kahit hindi ka kumain, mabubuhay ka naman. Hindi mo na kailangan maglagay ng anti-aging cream sa balat mo dahil hindi ka naman tumatanda. Nakukuha po ba natin? At okay lang sa'yo kahit maglakad ka kasi hindi ka naman mamamatay sa pagod. Nakuha niyo ba yon? Kung kaya, ang pinaka-problema ng tao talaga ay kamatayan. Kung walang kamatayan ang tao, resolba na lahat ang basic na problema nito. Bakit ka nga pala kumakain? Para mabuhay. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya mo, para rin sa sarili mo. Pero ang ang encouragement ni Peter sa kanila, yung talagang problema nyo, natanggap nyo na yung kasagutan sa problema na yon, nung nakilala nyo, tingnan nyo sabi, nung nakilala natin ang Diyos. Bakit? Ang mundong ginagalawan po natin, kahit anong gawin natin, hindi ito magiging perpekto at para sa atin. Meron at merong mangyayaring hindi maganda, meron at merong mangyayaring kamatayan. Pero si Jesus ay nangako sa kanyang mga alagad na siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam naman natin yun, di ba? John chapter 3 verse 16. Ano nga yung sabi doon? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him, ano daw? Will not perish but will have eternal life or everlasting life. Yun yung pag-asa na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang sinasabi ni Pedro sa mga napapagod na sa kanilang mga buhay, merong pag-asa na naghihintay sa iyo at sa akin. Kung sa buhay na to, hindi mo nararanasan yung pag-asa na yon, well, in the future, kapag ikaw ay namatay, may buhay na binibigay ang Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Alam niyo po, dahil papalapit na ang December, sino sa inyo excited na sa regalo? No? O kaya excited na kayo sa nabibigay nyo sa mga nabibigay ng mga ninong at ninang nyo sa inyo? Alam niyo po, way back, alam mo yun, 2014 ata yun, napakarami ko po kasing ninong at ninang noon. No? Nung ako ay nire-dedicate, 13 years old. So, yung mga ninong at ninang ko po, nung ako ay sanggol pa, hindi ko na sila kilala. So, nire-dedicate po ako, 13 years old, medyo kilala ko na sila. Ginawa ko po noong 2014, alam nyo, lahat ng mga ninong at ninang ko, nung December, talagang inisa-isa ko sila. Ninong, ninang, pamasko po. Alam nyo, nakailan ako noon, nakamagkano ako noon? Tanungin nyo nga ako. Naka 13,000 ako noon. Tigpa 500, binigyan nila ako eh. Sabi na, ngayon lang na ano, no? Doon ko lang na-experience yun. Pagdating ng 2015, sabi nila, matanda ka na. Malapit ka nang gumraduate. Wala ka na regalo sa akin. Sabi nilang ganon. Pero dito ko nakita na pagdating sa regalo, hindi mo mabibigay ang isang bagay na wala ka. Hello?
merong buhay na walang hanggan ang Diyos. Ang Diyos, sinasabi ng Bible, He is the first and the last, the Alpha and the Omega, the eternal God. Hindi niya may bibigay ang something na wala siya. And ang sinasabi ni Peter, sa mga mananampalataya, ang Diyos, may buhay na walang hanggan, yun yung ino-offer niya sa iyo at sa akin. And that is why, mga kapatid, this earth, ang mundo nating ginagalawan, sasabihin ito lagi, next slide please, you need more. Kailangan mo pa to. Kailangan mo pa yan. Kailangan mo pa pera. Kanina, habang on the way kami, pauwi, dito po, galing kami sa Kabuyaw kanina, satellite church natin, narinig ko si Karen Davila at saka si Conchita Morales, na dating ombudsman. Nag-uusap sila, sabi ni Karen Davila, Ma'am, paano po ba, ano ba yung nangyayari ngayon sa government natin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Sabi niya, walang katapusan yung greediness ng mga tao. And this world is like that, mga kapatid. Walang enough is enough. Sabi ko nga nung mga nakaraang linggo, the sky is the limit. Di ba? The sky is the limit pagdating sa greediness. And kapag i-compare mo yung sarili mo sa iba, madedepress ka lang. Dahil hindi lahat pwedeng maging manager agad. Hindi lahat pwedeng maging may-ari ng businessman. Mga kapatid, kung gusto nyong real talk, hindi totoo na success ay kapag ikaw ay naging may-ari ng business. Bakit? Imagine mo, lahat tayo sa buong mundo successful. Sinong empleyado natin? Sinong manager natin? Sino yung mga ibang workers? Kung success ay nasa position. But success is not found in the position. It's not found in the amount of money na meron ka. Success can only be found in what? In Jesus. And that is what actually Peter is talking about sa mga Christians. Sa mga sinusulatan niya pong Kristiyano, iba-iba ng pamumuhay. May mga Christians na mayayaman, may mga Christians na mahihirap, may mga Christians na businessman, may mga Christians na talagang, alam niyo yun, yung talagang lowest of low talaga sila. But Peter is saying, nasa inyo na lahat ng kailangan nyo. Kung ma-promote ka sa trabaho, bonus yan. That's it eh. Amen? Amen? Kung mag-succeed yung business mo, bonus yun. Amen? Kung magkaroon ka ng partner in life, bonus yun. Kung magkaroon ka ng anak, bonus lang yun sa buhay na to. But you have all that you need. Inuulit ko po, you have all that you need. Sabi mo nga sa katabi mo, you have all that you need. Kaya tuloy minsan, we are finding our validation sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Pag hindi ka naging ganito, sa age na ganito, you failed. Bakit? Sino magsasabi nun? Eh, iba-iba naman tayo ng panahon sa ating mga buhay. The founder of the KFC, nung 60 years old plus lang siya, dun lang siya naging milyonaryo. Huwag mo siya i-compare sa isang tao na wala pang 20 years old, milyonaryo na. At lalong wag mo i-compare sa tatay niya kasi contractor. Di ba? Wag mo i-compare sa ganun. Bakit? Kasi hindi dun makikita yung success. Makikita yon kung yung isang bagay na ginawa mo dito sa lupa, madadala mo for eternity. Bakit? Lahat kasi tayo mamamatay, hindi natin madadala ang kahit na ano dito sa lupa. But what we can only have for eternity is our
relationship with God. Amen? Kaya, alam niyo po ba, na sabi sa Diary of a CEO, ang mga tao daw na uma-attend sa church, 30% more likely na hindi mag-suicide. Lalo na pala, sa lugar pala ng Europe ngayon, kung hindi nyo po alam, tumataas ng tumataas, over 70%, yung mga tao na nagko-commit ng suicide. Hindi kasi sila nakapasa sa mga exams, hindi nila natupad yung wishes nila, yung dreams nila, nasira yung family nila, and more people are becoming depressed. Pero sabi nung sa Diary of a CEO ni Steven, sa data daw ngayon, 30% ng mga uma-attend sa mga churches, more on hindi sila nakakapag-commit ng suicide. Mas nagiging positive yung thinking nila sa kanilang buhay. Is it just about religion? Or there is reality in having a relationship with God na you are okay with what you have. Okay lang kung ito yung sahod mo, okay lang kung ito yung tinatanggap mo, dahil bakit? You have all that you need. Amen? Next slide, please. Point number 2 natin, God's promises are the foundation of our faith. Naulit ko po, ang mga pangako ng Diyos ay pundasyon ng ating pananampalataya. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 4 sa 1 Peter chapter 1, continuation. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Dahil dito, binigay niya sa atin ang dakila at napakahalagang mga regalo na ipinangako niya. Binigay niya yun para matakasan nyo ang mga nakakasirang pagnanasa na nasa mundo at maging kagaya kayo ng Diyos. So tignan nyo, sabi, para matakasan nyo ang alin daw? Mga nakakasirang pagnanasa na nasa mundo. Imagine niyo po, the greed of man, lalo na sa Philippine context natin, sa atin, di ba, parang kapag yung iba, yung pamilya ng iba, hindi naging maganda yung buhay nila, okay lang sa atin kasi okay naman family natin. Pag tinignan nyo po maigi yung context natin sa Philippines, hindi talaga tayo yung maalaga o ma-focus dun sa ibang mga nangyayaring problema sa paligid. More on tayo dun sa family ko. Family ko okay, family ko ganyan. Family ko, ito yung, dito umiikot yung pamilya namin. Alam nyo po, dito natin makikita kahit sa politics, nagtatransmit yung bagay na yan. Kaya makikita nyo, di ba, running for politics, puro mga same na apelido. Pansin nyo? Bakit? Kasi kanya-kanya na yon. Kanya-kanya na yan. But this time, it has to change. Kailangan may mabago. Mangyayari lang yun kung ang bawat isa sa atin, more than enough na yung nafe-feel natin na meron tayo. Kaya ang tao, mas gusto niya ng power, gusto niya pa ng money, gusto niya pa ng mga bagay na wala siya, kasi hindi siya nasa-satisfy. But once you are satisfied by what you have, dahil sabi nga ni Peter kanina, di ba, tinanggap nyo na ang lahat ng kailangan nyo, bakit ka nga mangungurakot? Bakit ka nga gusto mo pang mas makaangat yung buhay mo kaysa sa kapwa mo? Dito po natin makikita, next slide, na ang bawat isa sa atin po, dapat hindi talaga tayo nabubuhay sa hype, kung hindi sa hope. Hindi tayo nabubuhay sa feelings, pero saan? Sa faithfulness dapat ni Lord. Next slide please. Ang hirap po kasi na magtiwala kapag parang delayed si Lord. Tama ba?
Most of the time, ganun eh. Parang nagpe-pray ka, Lord, sana po ito yung mangyari. Lord, ito yung pinagpe-pray ko sa inyo. Lord, nawa, ganito yung mangyari sa relationship ko, sa family ko, sa trabaho ko. Pero gusto ko po kayong i-remind na minsan talaga si Lord, hindi niya tinutupad yung mga panalangin natin. Nulit ko po, hindi niya tinutupad yung mga panalangin natin. Bakit? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi genie. Hingi siya sa'yo 3 wishes. Tapos na. Na absolutely gagawin niya. Ang genie kasi na yun na napapanood natin, wala kang relationship sa kanya. But God is not a genie. He is a person. He is God na kung saan merong damdamin at mahal ka niya. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, for God so loved the world. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Mahal tayo ng Diyos. And sometimes, di ba, kapag alam mong ipapahamak ng isang tao yung sarili niya, papayagan mo ba siya? Hindi. And sometimes, di ba, alam mo na na hindi mo dapat gawin, ginawa mo pa rin. And sa huli, ikaw yung nagsisi tuloy. Kaya most often, tayo ng mga kabataan, sino ditong merong curfew sa bahay? Sabi ng nanay mo, anak, 10 o'clock lang, nandito ka na dapat. Pero, di natin madalas sinusunod. But until such time na may mangyari, dun lang tayo susunod. Yung rules minsan, yung mga ayaw minsan na wag mong gawin yan, hindi ibig sabihin nun, hindi ka mahal ng nanay mo, ng magulang mo. Gusto lang nilang protektahan ka. Amen? Ganon din si Lord sa atin. He wants to protect you. Kaya ang sabi ni Jesus, inintroduce niya ang Diyos na ano? Abba, Father. Bakit? Kasi parang magulang. But sometimes makikita natin, si Lord naman talaga, when you prayed sa Kanya, magugulat ka. Biglang may answered prayer. Pero yung answer ni Lord minsan, ito nga po sasabihin ko sa inyo, hindi mabilis. Nulit ko po, yung answers ni Lord minsan, hindi mabilis. Pwedeng mabagal sa standards natin, pero re-remind ko kayo na ang Diyos ay Diyos na eternal. Hindi siya Diyos that is just living in the present. Hindi po. He is the eternal God. He knows the past, the present, and the future. And kung sa tingin natin minsan, parang late si Lord Well, nagkakamali tayo lahat. Gusto ko pong sabihin nyo na ang Diyos ay eksakto lagi. He is always on time. Sabi mo sa katabi mo, He's always on time. He's always on time. Alam niyo po, faithful si Lord sa ating mga buhay. Ngayon, ang issue sa atin, para makilala natin si Lord, ang pagkakakilala mo kasi, kung ihahambing natin sa isang tao, the more na close ka sa isang tao, sinasabi mo, doon actually nakabatay yung trust mo sa kanya. I'm sure, kung meron mang isang tao na hindi mo kilala, hindi mo pagkakatiwalaan ng gadget mo. Pwedeng meron ka ngayon ng iPhone yun? 17. Magkano ba yun? Mga mahal siguro, no? 80,000 siguro ngayon yun. Kung meron kang ganon na bagay, I'm sure, hindi mo ipagkakatiwala sa hindi mo kilala. Amen? Hindi mo pagkakatiwala. Pero sa kakilala mo talaga, doon mo siya kayang ibigay o ipagkatiwala. Alam niyo po, ang pananampalataya din natin sa Diyos parang ganon.
sometimes hindi natin may pagkatiwala na your will be done, Lord. Kasi hindi natin siya pinagkakatiwalaan sa buhay natin. Pero kailangan dumating sa point na, Lord, sige, kaya kong ibigay na tong bagay na to sa'yo. Kasi bakit? You trust Him fully at alam mo, kilala mo na siya personally. And yun actually yung gusto ni Peter sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat tayo magawa natin na mapagkatiwalaan ang Diyos sa lahat na nangyayari sa ating mga buhay. Faith, mga kapatid, re-remind ko kayo, doesn't grow, next slide please, in speed. Ang faith po, nag-grow siya sa tinatawag na stability. Nuulit ko po, stability. Ano yung stability? Yun yung same, yung playing field, or sabihin natin na talagang stable siya, hindi siya ginagalaw, hindi siya nililipat, nandoon lang siya. Para po bang puno? Next slide. Sino sa inyo may mga natanim ng halaman? Nakapagtanim na ba kayo? Alam niyo po, nung ako ay bata noon, dinala ko ni mama noon sa Batangas, sa province nila. Then yung mga pinsan ko rin, nagtatanim, ganyan. Nakita ko po doon talaga na yung isang halaman, tinanim nila. Tapos every week, tinatanggal, binubungkal, nililipat na naman sa kabila. Alam niyo po, after 1 month, lumago yung isang halaman na naka-stay lang siya dun sa kung saan siya unang tinanim, kesa dun sa halaman na every week nililipat. Ganon din ang pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin. In the Bible, makikita niyo po na si Jesus, kahit sa mga parables niya, kahit sa mga kinikwento niya sa mga tao, ang faith, sinisimbolo ng isang seed. Kaya, pwede niyong basahin yung mustard seed faith sa book of Matthew. Seed. Ang pananampalataya natin, lalago lang kung nasa stable din na lugar. Kung nandiyan, tapos nililipat mo, tinatanggal mo, binabalik mo ulit, hindi basta-basta lalago. Same thing sa ating buhay, Christian. Hindi pwede talaga po, sorry po wala po akong against kung every other Sunday kayo umaattend. Pero important sa atin yung hearing ng God's Word. Bakit? We hear God's Word para yung faith natin lalong umangat, lalong mag-grow. Amen? Kaya kung nandito ka ngayong Sunday, next Sunday wala ka na naman. Tapos nandun ka naman next Sunday, wala ka na naman. Parang halaman yan. Ang tagal mag-grow kasi bakit? Tinatanggal sa kanyang pagkakatanim. And gusto ni Peter, siyempre gusto rin ni Lord, na ang buhay ng bawat isang mananampalataya ay lumalago. Amen? Walang ni isa man nagiging bansot o kaya bonsai lang. Lahat gustong lumago. Kung lahat gustong lumago, kailangan ikaw rin sa sarili mo, mag-decide ka. Amen? If it is Sunday, it is for the Lord, then gamitin mo para kay Lord. Amen ba dyan? Amen. Next slide please. Kaya sometimes kapag nakakaranas tayo ng mga shaking sa buhay natin, any problems and trials, remind yourself, kapatid, na pwedeng magbago ang lahat, pero ang pangako ng Diyos, hindi magbabago. Can I hear an amen? Amen. Sa mga nasa likod dyan. Amen. Last but not the least, our growth reflects His faithfulness.
Ang paglago po natin, dito makikita ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Pagdating po ng verse 5 hanggang verse 8, makikita natin na si Peter po mismo ay nagsabi na kailangan yung mga bagay na tinataglay nating katangian sa Panginoon, mag-improve. Kung ano ka noon, hindi pwedeng ganun ka pa rin ngayon. Kung ano yung tinaglay mo kay Lord nung una, kailangan nag-i-improve ngayon. So tingnan niyo po yung sabi sa verse 5, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Kaya gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para dagdagan ang faith nyo ng kabutihan. At dagdagan nyo ang kabutihan ng pagiging matalino. So dyan muna tayo. Tignan muna natin yung una sinabi. Dagdagan ang faith nyo ng kabutihan. Hindi nga pwede kasi nasasabihin mong, may pananampalataya ako sa Diyos. Mahal ko si Lord. Pero pagdating mo sa bahay, bubugbugin mo yung anak mo, yung asawa mo. Hindi pwedeng sasabihin mo na, maka-Diyos ako, tapos yung kapwa ko, minumura ko. Bakit? Kasi hindi ganun yung katangian ng Diyos. So kung ikaw, sinasabi mong may pananampalataya ka sa Diyos, kailangan nakikita ang kabutihan sa buhay mo. Hindi pwedeng kasamaan. Or else, ang kasamaan, yun yung katangian ng Diyos mo. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Amen ba? Amen ba? Amen. So, kung ang pinapanampalatayanan mo ay Diyos na mabuti, dapat sa buhay mo, ang sabi ni Peter, tignan nyo, dagdagan daw ang faith ng kabutihan. So kung sinasabi mo talagang ikaw ay nag-church, kailangan nakikita sa iyo yung mabubuting asal, mabubuting gawa. At hindi natatapos doon. Tignan nyo sabi, at dagdagan nyo ang kabutihan ng ano daw? Ng ano daw? Tignan nyo, no? Pwede ngang napakabait mo, ang buti-buti mong tao. Pero alam naman natin, pwedeng pagsamantalahan ang mga taong napakabait at napakabuti. Nakita nyo ngayon? Hindi sinabi ni Peter na, maging mabuti lang kayo, okay na yan. Ano sabi niya? Dagdagan daw ang kabutihan ng ano? Pagiging matalino. Sabi mo sa katabi mo, maging matalino ka. Para hindi ka madaya. Di ba? Para hindi ka mapagsamantalahan ng ibang mga tao. Kasi may mga kilala ba kayong ganon? Yung talagang pag nagkaroon siya ng pera, talagang tulong kagad, bigay kagad. Maganda naman yun. Pero minsan, naaabuso, kaya kailangan ng katalinuhan. Next slide. At sa pagiging matalino, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin, idagdag nyo ang self-control. Okay, bakit kaya self-control yung susunod sa pagiging matalino? Alam nyo po, kapag nagiging matalino ang isang tao, nagiging wise siya, minsan, napapaglamangan niya kasi ang kanyang kapwa. At nawawala ng control. Kaya tignan nyo, no? Kahit sa panahon ni Rizal, yung mga nakakapag-aral, sila yung mga pinapatay ng gobyerno noon, ng mga Espanyol. Bakit? Kasi sa sobrang talino mo, isa-silence ka na nila. Hindi na nagiging mabuti yung, yung buhay mo. Kaya sometimes, kailangan ng self-control. Hindi kayong nagmumukhang mayabang sa tingin ng mga tao. Kasi di ba pag matalino, alam mo na, maraming alam, di ba? Maraming kwento, maraming sasabihin. Kailangan meron kang self-control. Sabi mo sa katabi mo, kontrolin mo ang sarili mo. At tingnan niyo sabi, at sa self-control, ano daw next? Pagtsatsaga. Bakit? Dahil ang pagkontrol sa sarili, hindi madaling gawin lagi. Di ba? Hindi madaling gawin lagi. Yung pipigilan mo, yung emotion mo. Oo nga, nasa tama ka. Tapos di ba, minsan magagalit ka.
Minsan, dahil sa katalinuhan mo, pwedeng malait mo na sila. Pero kailangan mo ng self-control. At bukod doon, kailangan laging may pagtsatsaga. At tignan niyo yung sabi, tapos idagdag nyo sa pagtsatsaga ang pagiging, ano daw? Pagiging ano daw? Maka-Diyos. Bakit kaya? Ano kayang connection ng pagiging matyaga tapos maka-Diyos? Mga kapatid, pag sinabing pagtsatsaga, pagtitiis yun. Kahit ginagawan ka ng di maganda, magtitiis ka. Ganun actually ang buhay ng mga Kristiyanong kinakausap ni Peter. Kung matatandaan niyo po sa Built Different, sabi niya, talagang pagtiisan niyo yung mga taong nakakasakit sa inyo o sumasakit sa inyo. Now, tingnan niyo sabi, dagdagan daw ng pagiging maka-Diyos. Bakit? Kasi sa Diyos mo lang matatagpuan ang pag-asa. Naulit ko po, sa Diyos mo lang matatagpuan ang pag-asa. Bakit sinabi na maka-Diyos? Kasi si Lord lang maaasahan natin, makakapagtyaga ka, pero minsan mapapagod ka. Tandaan nyo si Pedro, sabi niya, yung background ng mga kausap ni Peter na to, hindi sila mga bago mananampalataya, matatagal na silang mananampalataya at pagod na sila sa buhay nila. Pagod na sila. And sabi ni Peter, dagdagan nyo ng pagiging maka-Diyos. Bakit? Ano yun? Ano bang meron sa pagiging maka-Diyos? Umaasa ka kanino? Sa Diyos. Sa Diyos yung pag-asa mo. Next slide. Yung pagiging maka-Diyos, ano daw sabi? Sabay-sabay natin basahin. Samahan nyo ng pagmamalasakit sa kapwa. Nagmamalasakit ka ba sa kapwa mo? Yung nararamdaman mo ba kung ano yung nararamdaman nila? May ganun ka ba na nafe-feel sa iyong buhay? Nakakapagmalasakit ka ba sa iyong kapwa? Ito natin makikita na hindi nagtapos sa pagmamalasakit. Tingnan niyo yung next. At yung pagmamalasakit, balikan natin, ano sabi? At yung pagmamalasakit, dagdagan nyo ng? Dagdagan daw ng ano? So hindi pwedeng, nararamdaman ko yung nararamdaman mo ngayon. Sige, bahala ka na dyan. Hindi pwede. Di ba? Kasi kung talaga nagmamahal ka, tutulong ka. Ano ba yun? Ano kailangan mo? Ito lang matutulong ko eh. Nakuha natin ngayon. Nakuha po natin. Next. Last verse, sabay-sabay natin basahin. Pag nasa inyo ang lahat ng qualities na ito. At ano sabi? Pinapalago nyo pa. Ano daw? May pakinabang at magiging mabunga ang buhay nyo. Dahil kilala nyo ang Panginoon natin, si Jesus Christ. Nawa po ay naintindihan nyo ngayon yung sinasabi ni Pedro na ito. Next slide. Ang growth mo sa spiritual, kahit kaunti lang, ebidensya yan na kumikilos ang Diyos sa iyo. Kung noon, okay, yung faith na dagdagan ng kabutihan, na-shock yung nanay mo, bigla ka naghugas ng plato. Wow, praise God. Parang may nagbago sa'yo. Aba, yung maliit na yon, na pagbabago sa iyong buhay, isang ebidensya yon na kumilos ang Diyos sa'yo. At kung yung kabutihan na yon, aba, naging masipag talaga siya, talagang gusto niyang maging matalino. Ebidensya yon ng pagpapalago ng Diyos sa buhay mo. Ebidensya ng katapatan ng Diyos sa iyo. Next slide. Ang mundo po, sinusukat ang success sa speed. Kung mas mabilis ka makakapagtayo ng bahay mo, mas mabilis ka na magiging independent, dun yung success. Yun yung sinasabi ng mundo. Kung 18 years old ka pa lang, milyonaryo ka na, aba, successful ka na. Pero sana all, di ba? Alam naman natin ang reality. May nabasa nga ako sa Reddit, sabi niya,
Confession ko lang bilang isang magna cum laude. Akala kasi ng mga iba, kapag daw magna cum laude, ang bilis ng ma-hire. Pero yung mga company, ang reality, sabi niya, cum laude daw kasi siya noong 2021. Pandemic, no? Sabi niya, hindi nga ako mapapasok sa mga kumpanya eh. Kasi ang iniisip ng mga HR ay ano? Ay, hindi yan magtatagal dito. Magna cum laude kasi yan, for sure maraming offering sa kanya. Nakita niyo yung reality ngayon? Huwag niyo isipin, mga kapatid, na ang success ng mundo, same sa success talaga na sinasabi ng Diyos. May kanya-kanya na successes yan. Pero, yung success na sinasabi ni Lord, sinusukat niya yon saan? Steadiness. Ano yung steadiness? Tuloy-tuloy lang. Stable lang. Amen? Kahit unti-unti yan, basta nagpapatuloy, it is success for the Lord. Amen? Next slide. Kahit mabagal, basta umaabante. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Kahit madapa, basta bumabangon. Kahit umiiyak, basta hindi bumibitaw. Kung magtatanong mga tao, paano ka kaya nakakatayo, nakakabangon pa? Ang sagot mo ay ano? Pakita natin, next slide please. Next slide pa ulit. Nahuli na. Okay, anong sagot ng mga natin sa kanila? Kasi ang faithfulness ng Diyos ay hindi nakadepende sa consistency ko, kundi nakadepende sa character niya. Faithful kasi si Lord, kaya ngayon, yung faithfulness niya nakikita ngayon sa character ko. Yung character niya nakikita saan? Sa buhay ko. Hindi natin talaga kaya maging steady. Not unless makita natin si Lord, steady siya sa buhay natin. And dahil kay Lord tayo nagtitiwala, siya yung magpupush through sa atin sa bawat sitwasyon, bawat problema, bawat pagsubok ng buhay natin. Amen ba dyan? Next slide. Conclusion natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Hindi pa siya tapos. He's not done working. He's not done healing. He's not done fulfilling. Our God is faithful. Tapat si Lord sa buhay mo. Tayo ngayon ay manalangin lahat. Lord, salamat po dahil binigyan nyo kami, Panginoon, ng mensahe at pinakilala mo kung sino ka sa aming mga buhay. Lord, batid nyo po yung mga nararanasan nilang pagsubok and trials in their relationship, in their studies, in their families, in their businesses, in their offices. Lord, alam ko po, para rin kami na katulad ng sinusulatan ni Pedro nung unang panahon, na napapagod din sa maraming mga bagay. Pero nakatingin po kami sa faithfulness nyo sa aming buhay. Magagawa namin ngayon na maging stable, magagawa namin ngayon maging consistent, hindi dahil sa sarili naming lakas, kundi dahil sa iyo. Lord, salamat sa faithfulness nyo sa amin dahil minamahal mo kaming patuloy noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, sa hapon na ito, dalangin ko po, tulungan niyo po kami, lahat kami maging consistent. All by your grace and your grace alone. Lord, sa mga kailangan ng faithfulness ninyo, nafe-feel nila, sometimes discouraged sila, o kaya na-fail ka nila noon. Lord, iparanas niyo sa kanila yung forgiveness ninyo, and kayo po yung Diyos na nagbibigay ng second chances. Lord, right now, speak to the hearts of your people. Thank you, Lord, for your word. Ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na aming maaasahan. Amen and amen. Come on, palakpakan.